Narito na ang BTV Balita ngayon. Hindi na dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Conference of Parties o COP28 sa Dubai. Humingi tayo ng detalye kay Alan Francisco live. Alan? Audrey, hindi na nga tuloy pa Dubai si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sana sa COP28. Ito yung Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Unang nag-post, Audrey, sa kanyang social media platform na X, ang dating Twitter, si Pangulong Marcos, kung saan sinabi niya na dahil sa mahalagang development sa hostage situation na kinasasangkutan ng 17 Filipino seafarers sa Red Sea, nagdesisyon siyang hindi na dumalo sa COP28. Sabi niya pa, ngayong araw ay magpupulong sila para pangasiwaan ang pag-dispatch ng isang high-level delegation sa Tehran, Iran. Layo nitong magbigay ng kinakailangang tulong o assistance sa mga seafarers. Dagdag pa, Audrey, ni President Marcos, nagitiwala siya kay Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga na pangunahan ang COP28 delegation at i-articulate o sabihin ang statement ng bansa tungkol sa COP28. Few minutes after ma-post ito, Audrey, inanunsyo sa media sa amin na nag-aabang sa Sanay departure speech na hindi na nga tuloy ang biyahe ni Pangulong Marcos sa Dubai. Nagpa-interview si DILG Secretary Benhur Abalos at dito niya sinabi ang nilalaman ng mensahe ng Presidente. Pakinggan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay dapat na patungong Dubai, for the COP ang ating mahal na Pangulo. Ito po ay tungkol sa framework ng United Nations climate change sa environment. Ngunit ito po'y na-cancel ngayong umaga. Anong dahilan? Babasahin ko po ang statement ng ating galing po sa palasyo ito ng ating mahal na Pangulo. Ito po ang kanyang statement. In light of important developments in the hostage situation involving 17 Filipino seafarers in the Red Sea, I have made the decision not to attend the COP28 in Dubai tomorrow. So ginawa niya po ito kagabi. Today, I will be convening a meeting to facilitate the dispatch of a high-level delegation to Tehran, Iran, with the aim of providing necessary assistance to our seafarers. I have entrusted DNR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga to lead the COP28 delegation and articulate the country's statements on my behalf. End of statement. So yun po, malinaw na dahil po sa nangyaring ito sa ating mga seafarers, nakita nyo naman, nakahanda na ho talaga lahat. Maski ako, may sticker na ho ako kompleto na. Pero because of this, the President has to cancel this. Sana maunawaan po ito ng lahat. Maraming salamat po. Audrey, si Secretary Abalos, sinabi niya rin sa media na tutuloy pa rin naman na siya pero magko-commercial flight siya. So technically, Audrey, kaming media na nag-aabang sa Sanay departure ay narinig nga mismo yung mahalagang announcement na yan. At yung iba pang mga developments kaugnay na balitang yan, ihahatid ko maya-maya lamang. Audrey. Maraming salamat, Alan Francisco. Samantala, nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala pang gumugulong na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP-NPA-NDF. Ayon sa kalihim, tanging exploratory talks pa lamang ang nangyayari sa magkabilang panig. Dahil dito, magpapatuloy pa rin anya ang law enforcement operation ng Armed Forces of the Philippines laban sa rebeldeng grupo at sisiguraduhin ang katahimikan at seguridad sa bansa. Samantala, inanunsyo naman ni National Security Advisor Eduardo Año na hindi niya irerekomenda ang suspensyon ng military operations sa CPP-NPA-NDF ngayong Kapaskuhan. Samantala, plano ng Department of Social Welfare and Development na itaas ang social pension ng mga indigent senior citizens sa susunod na taon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, pinag-aaralan nilang itaas sa 1,000 mula sa 500 piso ang matatanggap na benepisyo ng mga senior citizen para sa kanilang monthly stipends. Nilinaw din ni Lopez na on-time ang payout sa social pension ng mga senior citizen. Sa ngayon ay nasa 4.1 milyong senior citizens ang tumatanggap ng 500 piso kada buwan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming mga social media sites sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.